Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ang April 1 at ipinagdiriwang ng mga kuffar ang kanilang taunang kapistahan na tinatawag na April Fool's Day. At ayon sa diksyonaryo, ito ay isang araw para sa mga biro o kaya panlilinlang. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang mga biro na ito ay nagiging kasinungalingan. Ang April Fool's Day ay kadalasang may kasamang panlilinlang na salungat sa mga aral ng Islam. Mahigpit na ipinagbabawal sa Islam ang pagsisinungaling maliban sa ilang natatanging kalagayan tulad ng pakikipagkasundo o sa pangangailangan sa digmaan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala laban sa pagsisinungaling, lalo na kung ito ay para sa libangan at binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging totoo o kaya yung pagiging makatotohanan. Ang mga biro ng April Fools ay maaring magdulot ng sakit ng damdamin, makasira ng tiwala at paggaya sa mga non-Islamic practices. Kaya ito ay hindi pinahihintulutan sa ating pananampalataya sa relihiyong Islam. Ang pagsisinungaling ay isang masamang katangian, napakasamang katangian, na nagbigay babala ang lahat ng relihiyon patungkol o kaya laban dito. Kahit ang likas na pagkatao ng tao, yung fitra, ay sumasang-ayon na ito ay masama at ito ay mali. Pati ang mga may dangal, mga taong may dangal at mga taong may matinong pag-iisip ay nagsabi rin ito. Sinabi ni Sheikh Muhammad Al-Kadimi, sinabi niya, as-sidqu ahadu arkani baqa'il alam. Ang katotohanan, itong pagiging makatotohanan ng sidq, ay isa sa mga haligi kung saan nakasalalay ang pagpapatuloy ng kaayusan ng mundo. Wa huwa aslul mahmudat. Ito ang pundasyon ng kapuri-puring katangian. Wa ruknun nubuwat at haligi ng pagiging propeta. Wa natijatut taqwa at ito ang bunga ng takwa. Walau lahu labatalat ahkamu syara'i. Kung wala ito, mawawalang bisa ang mga batas ng mga ipinahayag na relihiyon. Wal ittisafu bil kadhib. Insilahum min al insaniya li khususiyatil insan bin nutq. Ang pagkakaroon ng katangiang magsinungaling ay parang paghubad ng pagkatao sapagkat ang kakayahang magsalita ay natatanging katangian ng tao. So, ang ating dalisay na relihiyon at ang batas ng Allah ay nagbabala laban sa pagsisinungaling sa Quran at Sunnah at may pagkakasundo, may ijma ang ating mga ulama na ito ay haram. Ang sinungaling ay haharap sa masasamang bunga nito, kapwa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ayon sa Sharia, hindi pinahihintulutan ang pagsisinungaling maliban sa mga partikular na sitwasyon na hindi nagdudulot ng pagkawala ng karapatan, pagdanap ng dugo, o paninirang puri sa dangal ng iba, kundi sa mga bagay tulad ng pagliligtas ng buhay, pakikipagkasundo sa pagitan ng mga tao, o pagpapalago ng pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa. Walang araw o sandali na pinahihintulutan ng Sharia ang isang tao na magsinungaling o magsalita ng anumang batay sa kasinungalingan. Isa sa mga bagay na kumalat sa mga tao ay itong tinatawag na April Fool's Day, kung saan inaangkin nila na ang unang araw ng ika-4 na buwan ay araw na pinahihintulutan ang pagsisinungaling nang walang anumang patnubay ng Sharia. Maraming masasamang bagay ang maaaring maging bunga nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Katotohanan, ang mga hindi naniniwala sa mga talata
mga ayat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gumagawa ng kasinungalingan at sila ang mga tunay na sinungaling. Sinabi ni Ibn Kathir, ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالمفتر ولا كذاب. Pagkatapos, sinabi niya, ay ipinahayag ng kataas-taasan na ang kanyang sugo, sallallahu alaihi wasallam, ay hindi imbintor ng kasinungalingan at hindi sinungaling. Li'annahu innama yaftaril kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam shirarul khalqi alladhina la yu'minuna biayati Allah minal kuffar wal mulhidin al-ma'rufina bil kadhib 'inda an-nas, sapagkat ang gumagawa lamang ng kasinungalingan laban sa Allah at sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamasasamang nilalang, ang mga hindi naniniwala sa mga talata ng Allah kabilang sa mga di mananampalataya at mga tumatanggi sa pananampalataya at kilala sa pagsisinungaling sa paningin ng mga tao. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا. At ang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakatapat sa lahat ng tao, ang pinakabanal at ang pinakaganap sa kaalaman, gawa at pananampalataya at katiyakan. Ma'rufan bis-sidqi fi qaumihi la yashukku fi dhalika ahadun minhum. Kilala siya sa katapatan sa kanyang mga kababayan at walang sino man sa kanila ang nagdududa rito. Bihaythu la yud'a bainahum illa bil amini Muhammad, hanggang sa siya ay tinatawag sa kanilang pagitan bilang ang mapagkakatiwalaang si Muhammad. Walihada sa'ala Heraklu Malikur Rum Aba Sufyan an tilka al-masail allati sa'alaha min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito tinanong ni Heraclius, ang hari ng Roma, si Abu Sufyan tungkol sa mga bagay hinggil sa katangian ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكان فيما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. At kabilang sa kanyang sinabi sa kanya, inaakusahan ba ninyo siya ng pagsisinungaling bago niya sinabi ang kanyang mga sinabi? Qala la. Sinabi ni Abu Sufyan, hindi. Sinabi niya, hindi. Faqala Herakl, فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. At sinabi ni Heraclius, hindi maaring iwanan niya ang pagsisinungaling sa mga tao. Tapos ay pupunta siya upang magsinungaling laban sa Allah, ang makapangyarihan at dakila. So ito yung dialogue, no, pag-uusap sa pagitan ni Heraclius at ni Abu Sufyan. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ayatul munafiq thalathatun, idza haddatha kadhab wa idza tu'mina khan wa idza wa'ada akhlaf. Ang mga palatandaan ng isang munafik ay tatlo. Kapag siya ay nagsasalita, siya ay nagsisinungaling. Kapag siya ay nangangako, ito ay kanyang sinisira. At kapag siya ay pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil. Sinabi ni Imam An-Nawawi, ang mga sinabi ng mga tagapagpaliwanag at ng karamihan sa mga ulama na siyang tama, ay nangangahulugan na ang mga katangian ito ay mga katangian ng nifaq. At ang sino mang nagtataglay ng mga ito ay kahawig ng mapagkunwari sa aspetong ito. Ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay ganap na mapagkunwari, ay nangangahulugang siya ay labis na kahawig ng mga munafik dahil sa mga katangian ito. May ilang mga ulama na nagsabi na ito ay tumutukoy sa taong nangingibabaw sa kanya ang mga katangian ito.
Samantalang ang taong paminsan-minsan lamang magkaroon nito ay hindi kabilang dito. Ito ang mas pinipiling paliwanag sa kahulugan ng hadith na ito. Isinalaysay ni Imam Abu Isa at-Tirmidhi ang kahulugang ito mula sa mga ulama at sinabi, ang kahulugan nito ayon sa mga ulama ay nifaq sa mga gawa. So mga kapatid, ang pinaka masasamang uri ng kasinungalingan ay ang mga bagay na ito na ating babanggitin. Una, ang pagsisinungaling laban sa Allah at sa kanyang sugo. Ito ang pinakamatinding uri ng kasinungalingan at ang gumagawa nito ay may matinding babala. May iilang ulama na nagsasabi na ang gumagawa nito ay maaring ituring na kafir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Sabihin mo, katotohanan, ang mga gumagawa ng kasinungalingan laban sa Allah ay hindi kailanman magtatagumpay. Isinalaysay ni Ali, radiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magsinungaling tungkol sa akin. Sino man ang magsinungaling tungkol sa akin, hayaan siyang pumasok sa apoy. At mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsinungaling tungkol sa akin, hayaan niyang ihanda ang kanyang lugar sa impyerno. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang kahulugan ng hayaan niyang ihanda ang kanyang lugar sa impyerno ay mananatili siya roon at doon maninirahan. Hindi ito tulad ng pansamantalang hintuan na sandali lamang titigil at pagkatapos ay aalis. Pangalawa, pagsisinungaling sa pagbili at pagbebenta. Isinalaysay ni Abu Dharr radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may tatlong tao na hindi kakausapin ng Allah sa araw ng pagkabuhay. Hindi niya sila titignan o pupurihin. At para sa kanila ay may masakit na parusa. Inulit ito ng propeta ng 3 beses. Sinabi ni Abu Dharr, sila ay malulugi at mapapahamak. Sino sila? Usugo ng Allah. Sinabi niya, ang taong nagpapahaba ng kanyang kasuotan lampas sa kanyang bukong-bukong. Ang taong ipinamumukha ang kanyang mga kabutihan. At ang taong nagbebenta ng kanyang paninda sa pamamagitan ng panunumpa ng kasinungalingan. Subhanallah. Isinalaysay ni Hakim ibn Hizam, kalugdanawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang panig sa isang transaksyon ay may karapatang magpasya hanggat hindi pa sila naghihiwalay. Kung sila ay magiging tapat at magsasabi ng totoo, pagpapalain ang kanilang kalakalan. Ngunit kung sila ay magtatago ng katotohanan at magsisinungaling, mawawala ang pagpapala sa kanilang kalakalan. Ito ay isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim, muttafaqun alayh. Sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging tapat at matuwid. At ipinagbabawal niya ang pagsisinungaling at pagtatago ng katotohanan sa mga bagay na nararapat malaman at maipahayag sa mga tao. Tulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na napagkasunduan ang pagiging totoo nito. Yung binanggit natin kanina. Ang dalawang panig sa isang transaksyon ay may karapatang magpasya na kansilahin o ipagpatuloy ito hanggat hindi pa sila naghihiwalay. Kung sila ay magiging tapat at magsasabi ng totoo, pagpapalain ang kanilang kalakalan. Ngunit kung sila ay magtatago ng katotohanan at magsisinungaling, mawawala ang pagpapala ng kanilang kalakalan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahulugan ng aya na ito, o kayong mga mananampalataya, tumayo kayo ng matatag para kay Allah o para sa Allah bilang mga saksi sa karunungan. At huwag hayaan ang galit o puot ninyo sa iba na maging dahilan upang iwasan ninyo ang katarungan. Maging makatarungan kayo. Ito ang mas malapit sa kabanalan. Pangatlo, ang pagbabawal sa pagsisinungaling tungkol sa mga panaginip. Ito ay tumutukoy sa mga taong nagsasabing may nakita sila sa kanilang mga panaginip, no? Kahit hindi naman totoo. At pagkatapos ay ikinukwento nila sa mga tao ang bagay na hindi nila tunay na nakita o kaya na panaginipan. Isinalaysay mula kay Ibn Abbas
radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsalaysay ng panaginip na hindi niya nakita ay uutusan sa araw ng pagkabuhay na pagdugtungin ang dalawang butil ng sibada. Ngunit hindi niya ito magagawa. At sino man ang makinig ng palihim sa usapan ng mga tao na ayaw naman niyang marinig o sinusubukan nilang umiwas sa kanya ay bubuhusan ang kanyang mga tainga ng tunaw na tanso sa araw ng pagkabuhay. At sino man ang gagawa ng larawan ay paparusahan at uutusang bigyan ito ng buhay. Ngunit hindi niya ito magagawa. Sinabi ni Al-Manawi, ang kahulugan ng pagdugtungin ang dalawang butil ng sibada ngunit hindi niya magagawa ay sapagkat sa karaniwang kalagayan ay imposibleng pagdugtungin ang mga ito. Paparusahan siya sa pamamagitan ng pag-uutos na gawin iyon, ngunit hindi niya kailanman magagawa. Para bang siya ay inuutosang gawin ang isang bagay na hindi niya kayang gawin. At siya ay patuloy na parurusahan dahil dito. Ito ay isang paglalarawan ng tuloy-tuloy na parusa. Ang partikular na pagbanggit sa sibada, no, sha'ir, ay dahil ang mga panaginip ay may kaugnayan sa pakiramdam, sa shu'ur. Ang salitang sha'ir, sibada at shu'ur, pakiramdam, ay nagmumula sa iisang ugat sa wikang Arabic. Napakatindi ng kaparusahan para rito. Kahit pa ang pagsisinungaling habang gising ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala dahil ang pagsisinungaling tungkol sa panaginip ay parang pagsisinungaling laban sa Allah. Sapagkat ang panaginip ay bahagi ng nubuwa at nagmumula sa Kanya. At ang pagsisinungaling laban sa may likha ay mas mabigat kaysa sa pagsisinungaling laban sa nilikha. Pang-apat, ang pagbabawal sa pagsasalita ng lahat ng naririnig. Isinalaysay na sinabi ni Hafs bin Asim, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sapat na kasinungalingan, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddith bi kulli ma sami'. Sapat na kasinungalingan para sa isang tao na ikwento niya ang lahat ng kanyang naririnig. Tungkol sa kahulugan ng hadith na ito at iba pang mga ulat, ito ay nagbabala laban sa pagsasalita ng lahat ng naririnig. Sapagkat kadalasan, ang isang tao ay nakaririnig ng parehong totoo at kasinungalingan. Kaya kung ikukwento niya ang lahat ng ito, tiyak na makapagsasabi siya ng kasinungalingan dahil maglalahad siya ng bagay na hindi naman nangyari. Nabanggit na natin ang pananaw ng mga taong sumusunod sa katotohanan na ang pagsisinungaling ay ang pagsasalaysay ng isang bagay na taliwas sa tunay na nangyari. Hindi kinakailangan ito ay sinadya upang matawag na kasinungalingan, ngunit ang pagiging sinadya nito ang nagiging dahilan upang ito ay maging kasalanan at ang Allah ang higit na nakakaalam. Panglima, pagsisinungaling sa pagbibiro. Iniisip ng ilan na pinahihintulutan ang pagsisinungaling kung ito ay biro lamang. Ito ang dahilan na ginagamit nila para magsinungaling tuwing April 1 o sa iba pang mga araw. Ito ay mali. Walang batayan ito sa dalisay na Sharia. Ang pagsisinungaling ay haram, maging ito man ay biro o kaya seryoso. Ang pagsisinungaling sa pagbibiro ay haram, katulad ng iba pang uri ng kasinungalingan. Isinalaysay mula kay Ibn Umar na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagbibiro, ngunit wala akong sinasabi kundi ang katotohanan. Ang hadith na ito ay tinuturing na hasan ni Al-Haythami sa Majma' Az-Zawaid at sahih ni Sheikh Albani sa Sahih Al-Jami'. Isinalaysay din mula kay Abu Hurairah. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sinabi nila, ya Rasulullah, o sugo ng Allah, nagbibiro kayo sa amin. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ako ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Sinabi ni Abu Isa, ito ay isang sahih hasan na hadith. At may katulad ding hadith na isinlaysay ni At-Tabarani sa Al-Awsat at itinuring na hasan ni Al-Haythami sa Majma' Az-Zawaid.
Isinlaysay ni Abdurrahman ibni Abi Layla, sinabi ng mga kasamahan ng sugo ng Allah na sila ay naglalakbay kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam. May isang lalaki nakatulog at kinuha ng ilan sa kanila ang kanyang mga pana. Nang magising siya, siya ay nagulat dahil nawawala ang kanyang mga pana at nagtawanan ng iba. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang inyong pinagtatawanan? Sinabi nila, wala. Kinuha lang namin ang kanyang mga pana at siya'y nagulat. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi pinahihintulutan para sa isang Muslim na takutin ang kapwa Muslim. Isinalaysay mula kay Abdullah ibn Sa'ib ibn Yazid mula sa kanyang ama at lolo na narinig niya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, walang sino man sa inyo ang dapat kumuha ng pag-aari ng kanyang kapatid, maging ito man ay biro o hindi. Sino man ang kumuha ng tungkod ng kanyang kapatid, ibalik niya ito. Ito ay isinalaysay ni Abu Dawud at Tirmidhi. Ang hadith na ito ay itinuring na hasan ni Sheikh Albani sa Sahih al-Jami'. Pang-anim, mga kapatid, pagsisinungaling habang nakikipaglaro sa mga bata. Dapat tayong mag-ingat laban sa pagsisinungaling kahit sa pakikipaglaro sa mga bata, sapagkat ito ay isusulat sa talaan ng ating mga gawa. Nagbabala ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam laban dito. Isinlaysay ni Abdullah bin Amir radiyallahu anhu, tinawag ako ng aking ina isang araw habang ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo sa aming bahay. Sinabi niya, halika rito at bibigyan kita ng isang bagay. Sinabi ng sugo ng Allah, ano ang ibibigay mo sa kanya? Sinabi niya, bibigyan ko siya ng isang datilis, isang dates. Sinabi ng sugo ng Allah, kung hindi mo siya bibigyan, ito ay maituturing na kasinungalingan. At isinilaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsabi sa isang bata, halika kunin mo ito, ngunit wala naman siyang ibibigay, ito ay maituturing na kasinungalingan. Ang hadith na ito ay itinuring na hasan ni Sheikh Albani sa Sahih al-Jami'. Pangpito, mga kapatid, pagsisinungaling para magpatawa. Isinalaysay ni Muawiyah ibn Haida, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, kapahamakan sa taong nagsasalita upang magpatawaan ng mga tao, ngunit nagsisinungaling. Kapahamakan sa kanya, kapahamakan sa kanya. Ang kaparusahan sa pagsisinungaling, no? Ano ba yung kaparusahan dito? Ang sinungaling ay binabalaan ng bibigat na kaparusahan sa mundong ito at ng kahiyahiyang kaparusahan sa kabilang buhay. Ang ilan sa mga ito, mga kapatid, ay una, ang pagkakaroon ng nifaq, pagkukunwari sa puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinarurusahan niya sila sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkukunwari sa kanilang mga puso hanggang sa araw na sila ay haharap sa Kanya. Dahil sa kanilang paglabag sa pangako nila sa Allah at dahil sila ay nagsisinungaling. Ito ay sinaad ng Allah, sinabi ng Allah sa Surah At-Taubah, verse 77. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, makikilala mo ang mga mapagkunwari sa tatlong bagay. Kapag nagsalita, nagsisinungaling. Kapag nangako, sumisira. At kapag pinagkatiwalaan, nagtataksi. Pagkatapos ay sinabi niya, basahin ninyo ang talatang ito. Sinabi ng Allah at kabilang sa kanila ay ang mga nangako sa Allah, kung bibigyan niya kami ng kanyang biyaya, tiyak na kami ay magbibigay ng kawang gawa at magiging kabilang sa mga matutuwid. Ngunit nang bigyan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang bigyan sila ay naging maramot at tumalikod. Kaya pinarusahan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala sila sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkukunwari sa kanilang mga puso hanggang sa araw na sila ay haharap sa Kanya dahil sa kanilang paglabag, sa kanilang pangako at dahil sila ay nagsisinungaling. Yun ang unang kaparusahan. Pangalawa, pagdadala sa kasamaan at sa impyerno. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam,
Ang katotohanan ay nagdadala sa kabutihan at ang kabutihan ay nagdadala sa paraiso. Ang isang tao ay patuloy na nagsasabi ng totoo hanggang sa siya ay maisulat sa Allah bilang isang taong matapat. At ang pagsisinungaling ay nagdadala sa kasamaan. At ang kasamaan ay nagdadala sa impyerno. At ang isang tao ay patuloy na nagsisinungaling hanggang sa siya ay maisulat sa Allah bilang isang sinungaling. Sinabi ni Al-San'ani, ipinapakita ng hadith na ito na ang sinumang patuloy na nagsasabi ng katotohanan, ito ay magiging bahagi na ng kanyang pagkatao. At ang sinumang sadyang nagsisinungaling at nagpapatuloy dito, ito rin ay magiging bahagi na ng kanyang pagkatao. Katulad ito ng iba pang mabuti o masamang katangian. Kapag ito ay pinanghawakan ng tao, nagiging likas na sa kanya. Ipinapakita rin ng hadith na ito na kung gaano kahalaga ang pagiging tapat at na ito ay maaaring magdala sa isang tao patungo sa paraiso. Ipinapakita rin ito kung gaano kapangit ang pagsisinungaling at kung paano nito maaaring dalhin ang isang tao sa impyerno. Bukod pa rito, may epekto rin ito sa mundong ito. Ang taong nagsasabi ng totoo ay pinaniniwalaan ng mga tao. Tinatanggap ang kanyang patotoo sa hukuman at minamahal dahil sa kanyang mga salita. Samantalang ang sinungaling ay kabaligtaran ang kanyang kalagayan. Pangatlo, hindi pagtanggap sa kanyang patotoo. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ang pinakamalakas na dahilan kung bakit tinatanggihan ang patotoo, fatwa at mga ulat ay ang pagsisinungaling, sapagkat sinisira nito ang pinakabundasyon ng patotoo o ulat. Ito ay katulad ng patotoo ng isang bulag tungkol sa pagkakakita sa bagong buwan o ng isang bingi tungkol sa kanyang narinig. Ang dila ng sinungaling ay parang kakayahan na hindi gumagana. Sa katunayan, mas masahol pa rito sapagkat ang pinakamasamang bagay ay maaaring taglayin ng tao o kaya pinakamasamang bagay na maaaring taglayin ng tao ay ang dila na nagsisinungaling. Pang-apat, pag-itim ng mukha sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Az-Zumar chapter 39 verse 60, at sa araw ng pagkabuhay ay makikita mo ang mga nagsisinungaling laban sa Allah, ang kanilang mga mukha ay itim. Sinabi ni Ibnul Qayyim, kaya sa araw ng pagkabuhay, gagawing tanda ng Allah ang pag-itim ng mukha para sa mga nagsinungaling laban sa Kanya at sa Kanyang sugo. Ang pagsisinungaling ay may malaking epekto sa pagdilim ng mukha at pagtakip nito ng hiya na makikita ng bawat taong tapat. Ang katangian ng sinungaling ay makikita sa kanyang mukha at ang sino mang may paningin ay mapapansin ito. Samantalang ang taong tapat ay bibigyan ng Allah ng dangal at paggalang. Kaya ang sino mang makakita sa kanya ay rerespetuhin at mamahalin siya. Ngunit ang sinungaling ay bibigyan ng kahihiyan at pagkapahiya. Kaya ang sino mang makakakita sa kanya ay kamumunghian siya at ang Allah ang pinagmumulan ng lakas. Panglima mga kapatid, ang sinungaling ay parurusahan ng matindi. Isinlaysay ni Samura bin Jundub, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay madalas magtanong sa kanyang mga kasamahan, mayroon ba sa inyo ang nakapanaginip? Isang araw ay sinabi niya, may dalawang anghel na dumating sa akin kagabi at ginising ako. At nakita ko ang isang lalaking nakahiga at may isa pang lalaki na may hawak na kawit na bakal. Ipinapasok niya ito sa gilid ng bibig ng lalaki at hinihila hanggang sa mapunit ang kanyang mukha hanggang likod. Ginagawa rin ito sa kanyang ilong at mata. Pagkatapos ay lilipat siya sa kabilang bahagi at gagawin din ang pareho. Kapag natapos na, babalik na naman siya at uulitin ito. Sinabi ko, subhanallah, sino sila? Sinabi ng propeta, sinabi nila magpatuloy ka. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila, ang lalaking nakita mo na pinupunit ang bibig, ilong at mata ay ang taong lumalabas tuwing umaga at nagsasabi ng napakaraming kasinungalingan hanggang sa kumalat ito sa buong mundo. Ngayon ay babasahin natin ang iilan sa mga pahayag ng mga salaf tungkol sa pagsisinungaling. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud,
Ang isang tao ay maaaring magsabi ng totoo at magpatuloy dito hanggang sa wala ng lugar sa kanyang puso kahit kasing liit ng karayom para sa kasamaan. At ang isang tao ay maaaring magsinungaling at magpatuloy dito hanggang sa wala ng lugar sa kanyang puso kahit kasing liit ng karayom para sa katotohanan. At sinabi rin niya, hindi tama ang magsinungaling, maging sa biro o sa seryoso. Pagkatapos ay binigkas niya ang talata na sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayo mga sumasampalataya, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Matakot kayo sa Allah at sumama sa mga matatapat. Sinabi ni Abu Bakar as-Siddiq, mag-ingat kayo sa pagsisinungaling sapagkat ito ay walang kinalaman sa pananampalataya. Isinlaysay mula kay Sa'ad bin Abi Waqqas, ang mananampalataya ay maaaring magkaroon ng iba't ibang katangian maliban sa pagtataksil at pagsisinungaling. Isinlaysay mula kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi makakamit ang ganap na pananampalataya hanggat hindi iniiwan ang pagsisinungaling kahit sa biro. Pinahihintulutan lamang ang pagsisinungaling sa tatlong sitwasyon. Tatlo mga kapatid. Una, sa digmaan, sa pakikipag-ayos sa pagitan ng dalawang nag-aaway. At pangatlo, sa pagitan ng mag-asawa para sa pagmamahalan at pagkakasundo. Isinlaysay ni Kulthum bint Uqbah. Narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, hindi itinuturing na sinungaling ang taong nag-aayos sa pagitan ng mga tao at nagsasabi ng mabuti. Laysal kadhab alladhi yuslihu bainan nas, fayanmi khaira aw yaqulu khaira. At sinabi ni Asma bint Yazid, sinabi ng sugo ng Allah, hindi pinahihintulutan ang pagsisinungaling maliban sa tatlong bagay. Kapag ang lalaki ay nagsasalita sa kanyang asawa upang mapasaya siya, sa digmaan at sa pakikipag-ayos sa pagitan ng mga tao. Tungkol naman sa April Fool's Day na tinatawag din sa Arabic na Kidbatu Nisan. Kidbatu Nisan. Hindi tiyak ang pinagmulan nito. May iba't ibang pananaw tungkol dito sa April Fool's Day. May nagsasabing ito ay nagmula sa mga pagdiriwang ng tagsibol tuwing March 21. May nagsasabing nagsimula ito sa France noong 1564 nang magpalit ng kalendaryo at ang tumangging sumunod ay ginawang katatawanan. May nagsasabing ito ay mula pa sa sinaunang panahon at mga paganong ritual sa simula ng tagsibol. Tinatawag ito ng mga taga-Europe na Le Poisson d'Avril, no? Isda ng Abril. Maaring ito ay dahil sa paglipat ng araw sa zodiac na Pisces o iniuugnay sa paniniwala ng mga Kristiyano tungkol sa paghihirap ni Risa ni Hesus Kristo. Sa English naman, tinatawag itong All Fool's Day or April Fool's Day dahil sa mga kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga tao kaya sila ay nagiging katatawanan. Isa sa mga naunang nabanggit na pangyayari nito ay noong 1698 nang anyayahan ang mga tao na panuorin ang paglilinis ng mga tao sa Tower of London, na kalaunan ay isang panlilinlang lamang. May isa pang kilalang pangyayari noong 1746 nang ipahayag na magkaroon ng parada ng mga asno sa England. Maraming tao ang pumunta, ngunit wala namang nangyari. At napagtanto nilang sila ang ginawang katatawanan. So, matapos malaman natin ang katotohanan ito mga kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na ipangako natin sa ating mga sarili na hindi natin ipagdiriwang ang araw na ito. Dapat tayong manatili sa katotohanan ng Islam at huwag hayaang humina ang ating pananampalataya. Hindi mahalaga kung ano ang pinagmula ng April Fool's Day. Ang mas mahalaga ay ang hatol sa pagsisinungaling sa araw na ito na tiyak na wala sa mga unang henerasyon ng Islam at hindi nagmula sa mga Muslim, kundi sa kanilang mga kaaway. Maraming masasamang bunga ang nangyayari tuwing araw na ito. May mga taong pinagsasabihan na patay. May mga taong pinagsasabihan na patay na ang kanilang mahal sa buhay at dahil sa matinding shock ay inaatake o kaya namamatay. May mga pinagsasabihan na nawalan sila ng trabaho o may aksidente ang pamilya kaya nagkakaroon ng sakit o atake sa puso.
May mga sinasabihan na ang kanilang asawa ay nagtaksil na humahantong sa pagpatay o kaya sa paghihiwalayan. Ang mga ito ay ilan lamang sa napakaraming pangyayari na bunga ng kasinungalingan na ipinagbabawal sa Islam at hindi tinatanggap ng matinong pag-iisip. Nakita natin kung paano ipinagbawal ng Islam ang pagsisinungaling kahit sa biro at ipinagbawal ang pananakot sa kapwa Muslim, maging ito man ay seryoso o biro sa salita o sa gawa. Ito ang batas ng Allah na punong-puno ng karunungan at malasakit sa kalagayan ng mga tao. At sa pagtatapos ng ating talakayan, malinaw na ang pagsisinungaling, maging ito man ay biro o seryoso, ay may mabigat na kaparusahan at hindi kailanman pinahihintulutan sa ating relihiyon maliban sa mga itinakdang sitwasyon. Ang tinatawag na Kizbatun Nisan o April Fool's Day ay walang pinagmulan sa Islam at ito ay nag-uugat sa panlilinlang, panlalamang at kasinungalingan, mga bagay na tahasang kinukundina ng ating relihiyon. Ang isang Muslim ay inaasahang maging tapat sa kanyang salita, maging maingat sa kanyang pananalita at may takot sa Allah sa bawat salita na kanyang sinasabi sapagkat ang bawat salita ay itinatala at bawat biro ay may pananagutan. Hindi sapat na sabihin biro lang kung ito naman ay nagdudulot ng takot, sakit ng damdamin o panlilinlang sa kapwa. Kaya sa araw na ito, sa halip na makisabay sa mga gawain na salungat sa ating pananampalataya, piliin nating maging huwaran ng katotohanan. Piliin nating maging kabilang sa mga sadiqin, ang mga matatapat na minamahal ng Allah at ginagabayan patungo sa kabutihan at sa paraiso. Mga kapatid, naway gawin tayong kabilang ng Allah sa mga taong nagsasabi ng totoo sa salita at gawa. Iwasan natin ang kasinungalingan at anumang anyo nito at huwag nating ipagpalit ang ating pananampalataya sa panandaliang biro o kasiyahan. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.